Oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong biglang tumbling ni Erwin Bendalo Tulfo nang siya na ang naging pinuno ng Senate Committee on Foreign Affairs and Foreign Relations na dati pong pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. Napunta po ito kay Erwin Bendalo Tulfo at yung kanyang pagtapang-tapangan po sa laban sa bansang China, yung kanyang pag-agitate na ang mga Pilipino ay dapat magkaroon ng pagkagalit at pagkamuhi sa bansang China, ay biglang kumambyo nang makuha niya ang posisyon bilang committee chairperson sa Foreign Relations and Foreign Affairs. Ayun. Ang committee na ito po ang nagbibigay ng oversight o mga pag-review at mga pagsusuri kung ano po ang mga mabubuti na patutunguhan ng ating ugnayang panglabas at mga patakaran sa ugnayang panlabas na ipinapatupad ng gobyerno ni Marcos. Yan po ang purpose ng oversight. And ano po ang dahilan kung bakit kumambyo at biglang nag-backpedal, paatras ang naging pahayag ngayon ni Erwin Tulfo laban sa bansang China. Una, nakita po niya na wala sa kanyang otoridad ang pangunahan ang ating gobyerno sapagkat ang Chief Architect ng Foreign Relations and Foreign Affairs Program ng ating pamahalaan, nakasalalay po yan sa presidente, sa pangulo ng bansa, hindi sa isang senador. Perhaps nagkaroon po ng realization si Erwin Tulfo hinggil dyan, kung kaya po kumambyo muna siya at mukhang mainit ang kanyang sitwasyon sapagkat napupuna siya ng taong bayan sa kanyang pagiging pakialamero. Kagaya din po ng pagiging pakialamero nito ni Tito Soto sa mga usaping hindi naman dapat niya pinanghihimasukan. Tulad na lang ng kanyang panghihimasok sa tudo-tudo niyang pag-criticize sa naging desisyon ng Korte Suprema na lubusang nagbasura doon sa basura naman talaga na uri ng impeachment complaint na binaluktot at minadali ng House of Representatives last year upang hatawin si Vice President Sara Duterte pero hindi pinanigan ng Korte Suprema. So ganyan din po si Erwin Tulfo, pakialamero nang wala sa hulog. Siyempre, ang isa pang adilantado at napaka-aruganteng hambog na nagkukunwaring siya lang ang nagmamay-ari ng pagmamahal sa Pilipinas, itong si Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard na kung makaasta, akala mo siya ang Department of Foreign Affairs Secretary. At pinababayaan lang of course nila Marcos sapagkat ito ay malinaw na ahente ng Amerika sa propaganda attack laban sa China. Nagiging political mercenary and propaganda attack dog itong si Tariela in favor of the interest of America against China. Instead na i-promote niya ang interest ng mga Pilipino. Kaya yun pong dahilan kung bakit si Erwin Bendalo Tulfo ay biglang kambyo sa kanya mga pag-atake sa bansang China. Dahil hindi naman talaga niya ito otoridad at pangunahing katungkulan bilang senador, siya po ay nasa legislative branch. Ang pamumuno at pagkumpas sa foreign relations o sa mga foreign affairs issues at programa ng gobyerno nasa executive. At dapat ang Department of Foreign Affairs in behalf of the President ang nangunguna dyan sapagkat ang Foreign Affairs Secretary is the alter ego o representasyon ng Presidente pagdating sa larangan ng pagpapatupad at pagsusulong ng mga ugnayang panlabas. Hindi po ang Coast Guard, hindi po si Tariela, hindi po si Bendalo Tulfo. Pangalawa, ang dahilan kung bakit nagkambyo bigla si Erwin Tulfo ay nakita niya unreasonable na dahil lamang sa mga girian dyan sa South China Sea na tayo din naman ang nagpo-provoke, no? Instead na isulong natin ang dialogue, isulong ng gobyerno ang diplomatikong ugnayan at pag-uusap ng matino at maayos, nakipagkiskisan tayo, nakipaggirian para lumabas na binibiktima at binubuli tayo ng China, hindi naman nangyayari ang ganyang kalagayan
nung maayos po ang foreign relations and foreign policy sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-uusap, kaagad po na walang nag-uudyok o nang uupat ng mga agitation and propaganda sapagkat si Pangulong Duterte lamang po ang pwedeng magsalita at ang Department of Foreign Affairs patungkol sa issue na yan, mga kababayan. Kaya nare-resolba ang hindi pagkakaunawaan, mabilis po ang diplomatiko na ugnayan at proseso upang hindi humantong sa pag-sink in ng problema papunta sa mas malala na ugnayan na nagiging apektado na ang diplomatikong relasyon. Ayun. So, instead na isulong ang diplomatikong channel, pakikipag-usap at dialogo at mabuting pakikipag-ugnayan kahit mahidwaan at may banggaan sa maritime issues, navigational issues, at mga kiniklaim sa tinatawag nating West Philippine Sea at ginigiit ng China na sakop ng kanilang South China Sea sa kanilang exclusive economic zone or anumang maritime claims, ang mga bansang mayroon din pong ganyang kalagayan. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Brunei, nakikipag-usap po sila sa China at maayos ang kanilang diplomatikong ugnayan, bukas ang kanilang dialogo at komunikasyon, at mayroon po silang masigla na pakikipagnegosyo at pang-ekonomiya at pang-seguridad na ugnayan. Hindi kagaya sa atin na naa-isolate tayo lang talaga nakipagkikiskisan, nagigirian at nagdigma-digma ang postura dahil ginagamit tayo na proxy ng Amerika, substitute o tagapaghalili sa kanyang layunin na magkaroon ng war posturing against China. So tayong ginagamit at pumapayag si Marcos dyan. At ang kanyang mga agitator na mga parang atat na makipagdigmaan sa China, itong sila Tariela, itong sila Erwin Bendalo Tulfo, at mga kagaya nila, itong mga Akbayan Group ni Hontiveros na feeling sa atin ang West Philippine Sea. Saan ang desisyon na yan ng United Nations? Wala. Niloloko nila ang taong bayan. Pinapaniwala nila tayo. Wala pong desisyon ng United Nations o ang Permanent Court of Arbitration na inaward sa atin ang West Philippine Sea. We are claiming that. China is also claiming part of that. Ang sabi ng Permanent Court of Arbitration, mag-usap kayo sapagkat ang usapin tungkol sa sovereignty claims and sovereign authority claim ng isang bansa sa mga teritoryo o body of waters, hindi sakop ng Permanent Court of Arbitration. Hindi rin sakop ng UNCLOS o ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kailangan magkaroon ng open dialogue and diplomatic channel. There was no award na binabanggit na kinilala at ibinigay ang otoridad sa Philippine government hinggil sa tinatawag na West Philippine Sea. In fact, in the world hieroglyphics, sa mga mapa at katawagan at mga dokumento ng UN, ang body of water na yan ay tinatawag na South China Sea. There is no mention or recognition about West Philippine Sea in the official documents and references of United Nations. Pero hindi nangangahulugan na yan ay sa China na pagmamayari. Tinawag lang na South China Sea for hieroglyphics references sa mga mapa, sa nabigasyon. Kagaya din po kapag tinawag ang isang lugar dyan, body of water, Indian Ocean. Hindi ibig sabihin po yan ay sa pagmamayari ng bansang India. No, yan ay hieroglyphics reference sa mga mapa o kaya sa mga geographical references. Ganon din ang Gulf of Mexico. Hindi ibig sabihin pagmamayari ng bansang Mexico, ang Gulf of Mexico. Ayos? So, pangalawa, nakita ni Erwin Bendalo Tulfo na wala siya sa dahilan na tama, unreasonable ang mga panawagan na ipasarado ang Chinese Embassy sa Pilipinas at palayasin dito ang kanilang mga diplomats, no? Kaya nga pinagtawanan sila sapagkat the only exclusive authority to do that belongs to the President, not to them, not on them. Okay? Pangatlo, kung bakit nagtambling si Bendalo Tulfo, nakita niyang backlash na-realize niya siguro, we have more than 300,000 overseas Filipino workers sa mga area ng nasa China ang territorial authority.
Hong Kong, Macau, and even sa China. Napakadami ng bilang ng ating mga overseas Filipino workers para ibaliwala mo ang implikasyon kung isolsol mo at iuupakan mo ng mga pang-agitation propaganda ang China, kagaya ng ginagawa nitong kolokoy na si Tariela. Maliban pa sa katotohanan na ang China is far more superior sa atin. Imbis kalabanin mo siya, kaibiganin mo. You do not fight an enemy where you have any chance of winning. You have to befriend. Kaya namang pag-usapan Nagagawa nga ng Vietnam Nagagawa nga ng Indonesia, Malaysia, and even Brunei na makipag-usap sa China at nagkakaroon sila ng ugnayan na matino kahit may mga conflicting maritime claims sila the way we have. The same situation with China. Di po ba? So, pangalawa, ang China po ay the biggest import source ng Pilipinas. Diyan nanggagaling ang mga binibili nating mga ginagamit sa ating ekonomiya, sa ating bansa, sa ating industriya. Sa China, the biggest import that the Philippines has is from China. And the biggest export of our pineapple, mga mangga, kape, durian, saging, isa sa pinakamalaking market, China. And of course, hindi natin kalimutan ang nangyari dahil dito sa kolokoy na mga diskarte ni Tariela at na mga kabalahibo niya na pinayagan ni Marcos, nawalan tayo ng 2.1 million tourists na mga Chinese every year. And the cost of that every year is around $1.8 billion na potential local economic gains ng ating mga resort, mga hotel, mga workers related to tourism industry. Close to $2 billion na nakikita at nakukuha ng Pilipinas sa tourism industry na mga 2,100,000 plus Chinese every year ang nawawala for the last 3 years dahil sa bugok na diskarte sa tapang-tapangan, kis-kisan at giri-girian na magiging anti-China ang Pilipinas.